Magandang tanghali po mga viewers, sa mga subscriber, magandang tanghali po. Shout out po sa 124 subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa pagbisita nyo sa aking maliit lang po na channel. Ayun po, ako po ay siguro nakikita nyo naman po sa aking vlog na ako po ay mekaniko ng mga 4 wheels. Hindi pa ako gumagawa ng motor, bihira lang po pag talagang kinakailangan lang. Ito po may kunting ituturo po ako sa inyo na sa Honda Beat. Yan. Kanina po hirap na hirap po akong paandarin yan. Tapos nag-troubleshooting po ako. Gumamit po ako ng ng test light. Napansin ko nga po yung linya, wala kasi siyang kuryente. Kasi hindi ko rin naman siya mapo-start dahil lobat na yung battery. Ngayon po, nung sa pag-tester ko, may nakita pa akong isang fuse. Ayun po, makita nyo may wire pa. Nilagyan ko, nag-jump muna po ako ng fuse. Mamaya papalitan ko na lang yan. Ngayon po, naikabit ko na yung fuse dahil ang hinahanap ko nga po dahil nawalan po ng kuryente yung walang tumatalo na kuryente doon sa spark plug. Ayun po, nagduda po ako na baka may kinalaman itong sa side stand. Ito po yung kill start pagka ito yung nakababa, hindi nyo na mapapaandar. Ang ginawa ko po, napansin ko sa parang naiipit na kasi ito, nabaluktot na yata. Yun. Pagtanggal ko po nito, humiwalay na ito. Sira na ho pala yung sensor. Kaya ang ginawa ko po, mga idol, inano ko muna po. Ano ba yun? Tinali ko muna po. Ayan po. Pinag-isa ko na muna po sila. Ayan. Saka na lang po siguro mapalitan. Kaya kahit anong gawin po talaga, kahit may kahit may gasolina, tapos ayaw umandar, walang tumatalo na kuryente, ito po yung kahit nabuhay po yung dito, yung sa supply ng ignition coil. Yan po, ignition coil yan. Ito, power supply yan. Yung pagka wala, ito po yung nakahiwalay, yan, hindi nag-contact, hindi talaga andar. Siguro alam na rin po ng ibang mga ng ibang mga motorista. Ako naman po ay mekaniko ng 4 wheels, hindi ng motor. Pero iniisip ko po kasi na pare-parehas lang yan. Yun po, nakuha ko na po siya. Nagkaroon na po ng kuryente. Yun, nahirapan pa rin akong paandarin. Siguro nga dahil napa-stack na nga ng matagal-tagal. Yun. Medyo may pagka-loss compression ng konti siguro yung makina, kaya ang hirap andarin. So ngayon po yun, kumarga na yung battery niya. Yun, naandar na po sa push start. Tapos po, yun nga po, walang batak. Walang batak yung makina. Pag wala pong batak yung makina, yung lalo na sa Honda Beat, tigil ho yung batak na mamalya. Ito po yun sa EOT, sa tagiliran nitong makina, itong sensor na ito. Yan, yung sensor na yan, hugutin nyo lang, tapos yun magkakaroon na siya ng batak. So, ibig sabihin po yung EOT may diferensya na rin, pero may check engine po yan, may check engine yan. Yan po, nagbiblink po yung check engine nya. Ang pinaka solution po dyan ay meron pong pyesa na ilalagay dito, 2 piraso. Yung yung 500 amperes na parang capacitor yata yun o resistor, ewan ko ba, yung may mga kulay-kulay, yung may mga guhit na iba't ibang kulay, may brown, may green. Yun, 500 amperes po. Dalawa po noon, pagsasamahin po yun. Tapos dito po, ikukunik po dito
siya dyan, i-connect po dito sa dalawang, puputulin po itong wire na ito, puputulin na siya, tapos i-connect dito. Yun po ay ano, kasi dapat po talaga kailangan makabili tayo ng original na EOT. Yan, yung sensor na yan, kailangan po original yan. Yan, kanina po habang nire-revolusyon ko ay hindi po siya pumapalo ng maganda, parang namumugak, parang ano, parang delay. Ngayon po pag binibirit ko maganda na siya, talagang galit na ho yung makina. Yan, yan na po, kaunting kaalaman lang po na naituro ko. Sana po may nakuha nyo yung ibig ko sabihin, ano, yung paano yung laro sa mga Honda Beat. Yan po. Tatanggalin nyo lang itong ano, EOT na ito, yung ano, yung wire, yung socket. Ngayon kung wala pa kayo makukuha nitong original, eh ganoon na muna po ang gagawin, yung lalagyan po ng ano, ng pyesa na ano, yung capacitor yata yun ilalagay dyan. Yun lang po mga idol, mga kalyabe, mga ka-Honda Beat. Sana may natutunan po kayo doon sa aking pinaliwanag. Yun lang po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdalaw sa aking maliit lang po na channel. God bless po, at lagi po tayong mag-iingat. Tamang sulok tayo ng mundo naroroon, ay lagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat po mga idol. Shout out po pala sa aking mga subscriber. Shout out sa inyong lahat. Shout out din po sa Kinabuhay Isla sa May Palawan, kina Aranchado. Shout out sa iyo Idol Inday, lagi kitang kinanonood sa pamimingwit. Tuwan-tuwa ako dahil ako ay may dati rin ako lagi namimingwit sa dagat noon. Naaalala ko nung kabataan ko, mahilig ako sa pamimingwit. Dati rin naman po ako mangingisda din sa Mercedes Camarines Norte. Diyan po talaga ako lumaki sa Mercedes. Shoutout po kina Kuya Bal, sa mga buong Kalingap. Hindi po ako Kalingap, ako po ay fans ninyo. Pero shoutout po sa inyo. Shoutout kay Ate Edna, kay Kalingap Prabs, sa buong T-Boys. Shoutout sa inyong lahat. Yun lang po, God bless, at maraming salamat sa inyong lahat.